everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. Ako na naman ang inyong one and only Mama Mia and syempre hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyo dahil lagi pa rin kayong nandito para suportahan, pakinggan at panoorin ang ating mga tampok na kwento. Thank you so much! Dun sa mga nakapag-subscribe na sa ating channel, maraming salamat. Sana ay nakapag-click ka na ng notification bell ha, para naman nanonotify ka sa tuwing meron tayong bagong upload. At dun na rin sa mga hindi nagsiskip ng ads, special thank you po talaga sa inyo dahil po kayo ang dahilan kung bakit nag-e-exist pa rin itong ating munting channel. Hi, ako kay Jaime Rodriguez, kay Liana, maraming salamat. Jaliza Monteser, Arceline Rebadaho, maraming thank you all the way from Saudi Arabia. Julian Ramilo, hi, welcome back to you. Gian de los Reyes or Gian de los Reyes, Jin 8864 from Iligan, Diana Diaz from Calibo, Aklan, Walk by Faith, maraming salamat sa'yo. Hello rin kay Grace Sarmiento, thank you so much sa pagkikinig. Maricel Mina, Mendelin Leo, maraming thank you. Ayon, single mother daw siya from Riyadh, single mother of 3 children. Maraming salamat. Hello rin kay Josephina Hilomen from California. Nanonood at nakikinig habang nagtatrabaho. Jude Simple, maraming thank you. Marilu Manligues, Jonalyn Claro. Hello rin kay Lona or Luna Lollipop. Kay Ang Mapagmahal, maraming salamat. Sana all mapagmahal. Darrell Mendez, thank you so much. Mildred Ibanez, Christina Season, Prix Magno, maraming salamat po talaga sa walang sawa ninyong pagsuporta at pagmamahal sa atin. Hindi na natin patatagalin ito. Ito na ang ating tampok na kwento for today's video dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi dahil nadapa ka sa umpisa, ay lagi ka na lang madadapa sa buhay. Dear Mama Mia. Hello everyone, just call me Chloe. Umpisahan natin ang kwentong ito ng buhay ko nung nagkaroon ako ng relasyon sa isang lalaki who I thought will be my husband very soon. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Vlad. I loved him and I am willing to give even my virginity to him. But he always refused. Oo, Mama Mia, ako na ang willing na ibigay ang pagkababae ko sa kanya. Pero siya ang umaayaw. Bakit? Kasi sabi niya, gusto daw niya na yun daw ang ireregalo ko sa kanya pagkatapos ng aming kasal. Yung virginity ko raw ang magiging pinaka-precious na regalong matatanggap niya sa kasal namin. So ayun, natuwa naman ako sa kanya dahil pakiramdam ko ay napaka-gentleman niya. Kaya hanggang kiss lang kaming dalawa. Just a kiss kasi never din naman ako na naka-experience ng kung ano-anong mga kalasuan sa kanya. Oo, Mama Mia, hanggang kiss lang talaga. Minsan ay dahil nadadala ako sa halikan naming dalawa, ay umaabot pa sa punto na hinahawakan ko na yung kanyang birdie. Kaya lamang kinukuha niya lagi ang kamay ko. It's all yours, babe. Stop that hands. Kasi baka hindi ako makapagpigil eh. Na, he is too gentleman. Sa totoo lang, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o madidiscourage nung mga panahon na yon. Siyempre, Mama Mia, lagi kong naririnig mula sa mga kaibigan ko na talagang napakaganda sa pakiramdam ang bagay na yon. Napakaganda sa pakiramdam kapag naiparamdam nyo na sa isa't isa ang inyong wagas na pagmamahalan sa pamamagitan ng pag-iisa ng inyong mga katawan. Yun po ang lagi kong tinatanong noon. Bakit kakaiba si Vlad kesa sa mga boyfriend ng mga kaibigan ko?
At naisip ko rin na siguro kakaiba si Vlad kasi pang future ang iniisip niya. Kakaiba siya dahil pagiging asawa niya na ang iniisip niyang magiging role ko sa buhay niya. Kasi yung mga boyfriend din naman ng mga kaibigan ko hindi rin naman nagtatagal. Kaya ayun, lagi kong ginajustify ang pagiging ganun ni Vlad sa akin. He showered me a lot from stuffs, foods, and surprises. He financed my expenses in school since I took engineering. Hindi rin kasi kami mayaman, Mama Mia. Nag-engineering lamang ako because I have scholarship and that was an offer so I grabbed it. But him, Vlad, he was born from a wealthy family. His father is an architect and her mother too. Tatlo silang magkakapatid and he is the only son. Mahal na mahal siya ng kaniyang mga ate since medyo mahaba din ang age gap niya mula sa dalawa niyang ate, Mama Mia. In short, he is the golden child, golden boy, favorite. Nag-iisang lalaki tapos bunso pa. But despite of our differences when it comes to status sa buhay, they love me as their own, Mama Mia. They love me as they love their son. They respect me and they treat me as their family. Kaya naman, sa totoo lang, napakaswerte ko rin sa boyfriend kong ito. Every time na may gathering sa bahay nila, since si Vlad ay nagsistay pa rin sa bahay ng kanyang mga grandparents due to some reasons, my parents and I are always invited. Lagi po kaming iniimbitahan ng mga magulang ni Vlad, lalo na ng mother niya. Napakabait po ng nanay ni Vlad. Kakaiba sila kaysa sa mga ibang mayayaman na mga mata pobre at hindi man lang nakikipagkapwa-tao sa mga katulad namin na kapos sa buhay. See how grateful and blessed I am to have them? Until I graduated, nandun pa rin si Vlad para suportahan ako. I took my board exam and he is too since sabay naman kaming graduate dalawa. And luckily, napaka-blessed namin kasi we both passed the exam. Masayang masaya kami. We celebrated dun sa bahay nila at sa amin din ay meron ding konting handaan. Medyo gipit pa rin po kami nung mga time na ito dahil wala pa pong trabaho ang ate ko. Mama Mia, lumipas ang mga panahon. Nagkaroon na rin ako ng sarili kong trabaho, pati na rin si Vlad. Actually, excited ako nung mga panahon na yon na magkaroon kami ng stable jobs kasi part yun sa plano namin na kapag stable na kami pareho ay magpapakasal na kami. By this time po, Mama Mia, ay lagi ko nang iniaalok pa rin ang sarili ko kay Vlad. Kasi sigurado na ako Sigurado na ako na siya naman talaga ang magiging future husband ko. At isa pa, gusto ko na pong ma-experience ang mga nai-experience ng mga kaedaran ko. Kaya lang, lagi pa rin akong pinaalis ni Vlad. Hindi pa rin talaga siya pumapayag na mas lumalim pa sa halika ng namamagitan sa amin. In fact, Mama Mia, nung pareho na kaming nagkatrabaho, pakiramdam ko ay mas lalong lumalamig si Vlad sa akin. Kung dati ay nakakapag-torrid kiss o French kiss kami, nung mga panahon na yon ay halos smack na lang. Kung nagpe-French man ay siya ang laging unang bumibitaw. Hanggang sa nalaman ko na lang ang katotohanan kung bakit naging ganun ang reaksyon ni Vlad sa akin. Mama Mia, hindi ko na lang po idedetalye kung paano ko nahuli. Pero yes, nahuli ko po na hindi pala talaga ako mabibigyan ni Vlad ng satisfaction pagdating sa pangangailangan ko doon. Kasi ang totoo niyan ay hindi pala kami talo. Oo, Mama Mia, hindi kami talo. Nahuli ko po si Vlad, nahuli ko siya.
na hindi pala babae ang gusto niya, kundi lalaki. Vlad, ano to? Tanong ko nung nahuli ko siya. Teka, magpapaliwanag ako, Chloe. Ano pa bang ipapaliwanag mo? Bitawan mo ako, Vlad. Sabi ko at tuluyan ang umalis sa lugar na yon dahil diring-diri na ako sa kanya. Ang ginawa ko, Mama Mia, ay tinawagan ko na lang ang best friend ko. Tinawagan ko siya at sinabi kong kailangan ko ng kausap. Kaya nung sinabi ko ang nalaman ko tungkol kay Vlad, ay parang hindi na siya masyadong nagulat. Alam mo kasi, girl, yang si Vlad, amoy na amoy ko na yan dati pa eh. Kaya lang, kapag naman may sinasabi ako tungkol sa kanya, lagi mo akong binabara. Kesyo he's the perfect guy, kesyo he's a marrying type, ganon, gentleman. Eh hindi naman pala ganon yung lalaking yun eh. Iyak ako ng iyak habang nagsusumbong sa kanya. Alam mo, buti pa, dahil sa kakaiyak mo na yan, umalis nga tayo, mag-bar tayo. Mama Mia, agad akong pumayag dun sa kanyang sinabi. Sa totoo lang, nung naging kami ni Vlad, ay hindi ko po naranasan ang ganong uri ng lifestyle. Kasi lagi kong iniisip, Mama Mia, na magpapakatino ako, magpapaka Maria Clara ako para naman bumagay ako sa pamilya niya kahit na hindi kami magka-level pagdating sa social status. Yung akin na lang pagiging mahinhin na babae ang mai-offer ko sa kanila. Kaya lang, ano pa bang i-offer ko sa kanila? Eh, hindi naman pwedeng maging kaming dalawa ni Vlad habang buhay. Kasi parang mas lalaki pa ata ang kinakailangan niya kaysa sa akin. So pumayag ako na pumunta kami ng bar. Pumayag ako at syempre nung nandun na ako ay inisip kong mag-e-enjoy ako, Mama Mia. Kakalimutan ko ang sakit na aking nararamdaman. Kakalimutan ko ang aking nakakadiring natuklasan. Ang ginawa ko ay nag-enjoy ako doon. Sumayaw-sayaw ako. Inom ako ng inom. Hanggang sa hindi ko na lang namamalayan na gumagawa na pala ako ng isang desisyon na hindi ko malilimutan kailanman. Nagising na lamang ako sa isang hindi familiar na kwarto. Hindi ko alam pero sumasakit ang ulo ko noon. Hey, sino ka? Tanong ko nung mapagtanto ko na may kasama akong lalaki. Hey miss, I'm your client last night. Nagulat ako sa sinabi niya. Galit na galit ako nung mga panahon na yun. Agad kong kinuha ang mga nagkalat kong damit sa sahig at agad akong nagbihis. Pagkatapos nun ay aalis na sana ako pero bigla niya akong pinigilan. May iaabot pa sana siya sa akin. Pera? Pera ang iaabot niya? Mama Mia, pinandilatan ko siya ng mata at saka binagsakan ng pintuan. Sabi ko noon sa sarili ko, meron naman na akong magandang trabaho. Pero pakiramdam ko nung mga panahon na yon ay para po akong isang mumurahing babae sa kanyang paningin. Galit na galit ako dahil pinauwi niya ako. Yes, Mama Mia. Madaling araw pa halos noon ay na bad trip na ako. Gusto kong bumalik doon para sampalin ko siya ng lisensya ko at diploma. Hindi ko pa nga nararanasan ng langit ay parang ang tingin niya sa akin ay isa na pong POK. Galit na galit ako. Gwapo naman sana siya, pero magkaiba naman ang ugali niya. 5 hours akong nakatulog noon.
Hindi ako kinontak ni Bing at na-drain din ang phone ko, Mama Mia. So, chinarge ko before ako natulog. I want to clarify something and clear my name kung ano ang kababalaghang nagawa ko nung nalasing ako. I dialed her number. Pasalamat na lang talaga ako dahil nag-ring. At ilang sandali pa ay sinagot na ako nito. Hello, my beloved babe. Kumusta na? Getting to know each other na ba? Why do you allow him to bring me somewhere, Abigail? Tanong ko kay Bing. Ay wow! Kung makapagsabi naman ang precious name ko ha, kasalanan ko pa ba? Bakit? Anong ginawa ko kagabi? Alam mo, napaka-flexible mo pala, babe, ano? It was my first time saw you dancing on the dance floor. Too enamored, baby babe. Diretsahin mo nga ako, Bing, kasi galit na ako ngayon eh. Alam mo bang napagkamalan niya akong POK? Hoy, for real? Kasi ikaw eh, workaholic ka sa trabaho, alcoholic naman sa labas. Char. Anyways, mukhang gwapo yung nakuha mo. The who yun? Bakit? Bakit mo tinatanong ha? Interesado ka ba sa kanya? Feeling ko kasi ako yung naagrabyado eh. Hindi siya gwapo. He is stiff. Uy, grabe ka ha. Grabe ka sa ganyan. Pogi yun, ano? At alam mo ba, sino ba talagang hindi magkakagusto sa lalaking yun, madam? At sino ba naman ang lalaking hindi maaakit sa'yo, sinayaw-sayawan mo? Tapos sabi mo pa, grabe, ang gwapo mo para maging bakla. I really can't forget on how you approach him to prove na hindi talaga siya bakla. Naku, iha. Ikaw po ang humila dun sa lalaki na yon palabas ng bar. Ano? Huwag mo nga akong pinaglololoko, Abigail. Hindi ako ganyan na, I know myself. Yes, you know yourself. If hindi ka lasing. Engineers can do and can handle everything. But ang tawag ng mainit na desyerto ng Saudi Arabia, naku, hindi po yan nadadala at na sosolusyonan ng mga engineer, ano? So, Bing, kasalanan ko? Alam mo, magaling palang magturong sumayaw si Vlad, ano? Dancerist din kasi. Kasi engineers ang craving eh. Craving ng engineer na nagsasayaw. Alam mo, Bing, marereport talaga kita sa head ninyo. Napaka-bad influence mo, ha? At dahil dyan, pehadong magiging bad influence ka rin doon sa mga estudyante mo, no? You go, babe. Ang importante, nako, nadiligan na ang tigang na sunflower ni Mang Juan. Pwede bang pumunta ka dito? Let's talk in person. Magdala ka na lang ng pizza para naman mabawas-bawasan tong pagkairita ko, ha? Okay, basta treat mo. Fine, treat ko. Acceptable kasi treat mo eh. But I don't need that today. My treat because finally talaga na binyagan ka na, girl. Na binyagan na ang bangos ng 1990s. Bilisan mo dyan, I'm starving. Magdala ka na rin ng shawarma, good for 4 person. Kasi nandito sina mama at papa eh. Nako, hindi ka ba mag-uutos na baka mag-grocery na rin ako? Ang dami-dami mong utos ha. Kala mo naman assistant mo ako. Mama Mia, my deepest apology po for my best friend. Yes, Bing. She is my best friend. Hindi talaga siya ganun kapag ina-approach siya. Saksi ang parents at mga estudyante niya. But outside sa trabaho, our bond is like chemistry. Pabago-bago pero lagi namang nagko-complement to each other. We may be not sisters by blood but we are sisters by heart. We're just two na magkapatid kasi, Mama Mia. Ako,
ang youngest, tapos ang ate ko. We have our siblings, kami ni Beng, but sad to say, naoperahan po ang mama ko dahil nung mga panahon po na pinagbuntis po niya ang nakababata ko sanang kapatid, ay may nangyari po sa kaniyang matres. Anyways, wag na nating pag-usapan yan. Dumating na sa bahay si Beng at napakaganda ng kaniyang ngiti. Tapos pinag-usapan na namin ang mga nangyari. Now I know why kung bakit napagkamalan talaga akong malandi at bayarang babae. I asked Bing about the name of that man, but sabi niya pati rin siya ay walang kaalam-alam. Just 5 to 6 minutes lang naman daw ang naging encounter niya doon sa lalaking yon, at ako naman ay sumama na rin doon sa lalaking yon. The F? I was too ashamed. Nawala sa isip ko, Mama Mia. Nawala sa isip ko ang mga natutunan kong moralidad sa parents ko. Hindi na rin ako nag-attempt na bumalik pa sa bar na yon. Especially that bar, kasi nakakahiya naman talaga ang ginawa ko nung ikwinento ni Beng kung paano ako sumayaw-sayaw dun sa dance floor at pati na rin sa may stage. Hanggang sa naging busy na rin ako sa trabaho ko dahil sa dami ng projects na ginagawa namin. Hindi po madali ang trabaho namin at napaka-stress, lalo na kapag hindi kayo nagkakaintindihan ng mga contractor at ng mga ibang architect. Kung hindi talaga mahaba ang pasensya mo, nako, mababaliwala lahat ng plano mo. Tapos, sasali ka pa sa designer. Sasali pa sa gulo ang designer ng project. So, kailangan mo talaga ng unstoppable patience, lalo na sa mga kasamahan mo sa trabaho. Mama Mia, maraming nagsasabi, basta katulad sa amin ng trabaho, ay talagang nagka-crash crop daw kami sa mga kliyente namin. Which is hindi naman talaga totoo. Sabi ng iba ay tinutodo daw talaga namin ang budget ng aming client. But it depends sa project. Mind over heels talaga ang pagsiset ng plans. Hanggang it was one Friday afternoon, nasa kwarto lamang ako. Ang kwarto ko ay nagsisilbi ko na ring opisina. So every time that I have something to do, ay hindi talaga ako lumalabas sa kwarto since may mini rep din naman ako sa loob at may mga stocks din na mga pagkain doon. I'm over my work hanggang sa may kumatok sa pintuan ng kwarto ko. I know na si ate yon, Mama Mia. I have my good memory and sense of hearing, so alam ko kung sino ang kumakatok. B, hindi ka ba busy? No meetings? Kasi papasok ako. Pasok ka lang ate, wala din naman akong meeting. At pumasok si ate. May dala pala siyang pagkain. Halatang halata, nakakaluto pa lang ng pagkain na yon dahil naaamoy ko pa siya. I brought you your lunch, B. Kumuha ako dun sa karinderya kasi may bagong luto si Papa. Ag-sweet naman ng ate ko. Napakaswerte siguro ng magiging boyfriend mo. Close po kami ng ate ko since 1 year lang ang age gap namin. Kasi nga gusto sana ng mama ko na marami kami na magiging mga magkakapatid. But sad to say, hanggang 2 lang talaga ang na-produce nila. Si ate ay graduate po ng education, pero hindi po siya nag-take ng board exam since contented na siya sa kanyang natatanggap na sweldo sa pagiging online tutor. Sometimes, Mama Mia, hindi rin kami nakakapag-usap ni ate dahil pareho po kaming busy and conflict po ang aming mga oras sa isa't isa. Even on weekends, hindi talaga namin pinapalagpas at nagtatrabaho pa rin kami. P, may pasok ka ba next week? Kasi baka parehas last year, nung birthday ko, nag-out of town ka. Dapat nandito ka sa birthday ko, ha? Sabi niya at sweet na sweet siyang nakikiusap. Basta may jabi na dadalhin, naku present talaga ako.
Javi, para sa amin, ay boyfriend po yun, Mama Mia. Wala lang, mahilig lang kaming gumagawa ng sarili naming term. Dapat talaga nandito ka, B, para makaliskisan mo. Lumingon ako sa kanyang sinabi. For the first time ever in my sis's life, ay ngayon lamang siya magdadala ng boyfriend sa bahay namin. This is what I am waiting for kasi dati pa naman, Mama Mia, siya po ang nagkakaliskis kay Vlad. Sayang lamang dahil hindi niya nahuli ang totoong pagkatao ni Vlad. Sure ka, ate, ha? Hindi mo naman ako na-inform na meron ka na palang ibang baby. Ang ate ko kasi, she's not the type of girl na laging may pinapakilalang boyfriend sa amin. Same sa akin dati. Mama Mia, 2 months na naging kami ni Vlad bago ko siya pinayagan na pumunta sa bahay namin. Pero si ate, 5 months after breakup niya mula sa kanyang ex, tsaka pa namin malalaman na naging sila pala nung lalaking yon. But now, may dadalhin na talagang lalaki si ate sa bahay. Alam mo, B, si Papa kasi nakaka-pressure. Kailangan na daw niya ng apo kasi baka hindi na raw niya abutan ng magiging apo niya. Nakakatakot tuloy. Siya nga po pala, Mama Mia. Bepo ang tawag ng ate ko sa akin dahil baby po ako ng pamilya. Napipressure ka lang kaya o baka iba na yan, ha? Tukso ko. Hindi, be. Wala pa kaming ganun. Alam mo, napakadumi naman ang iniisip mo. Alam mo, ate, dapat nandito talaga ako sa birthday mo, lalo na't unang beses mong may ipakilala sa amin. Kaya ayun, nag-usap kami tungkol dun sa lalaking ipapakilala niya sa amin. Base sa kwento ni ate ay medyo na-relieve ako as she described this guy as a good man. Hanggang sa dumating na nga ang birthday ni ate, doon namin hineld sa aming maliit na karinderyang birthday niya since wide naman ang space doon. Nagpatulong na lang din kami sa aming mga pinsan para lagyan ng konting decorations ang lugar na yun. Nasa events at catering business kasi ang pinsan ko kaya alam niya yung mga ganito, Mama Mia. Gusto ko din naman na kahit papaano ay maging bongga tignan kahit konti ang celebration ni ate. Konti lang din naman ang mga bisita kasi close friends lang ni ate ang nandoon. At syempre ang best friend kong si Bing. Mga kakilala, mga ninong at ninang ni ate at mga kasamahan din namin sa trabaho. Ilang saglit pa ay dumating na si Lola at ang kasambahay ni na Vlad. I-invite ko sila, Mama Mia. Syempre, napakalaki din naman talaga ng naging tulong nila sa akin dati. Pero hindi din naman sila nagtagal at agad din naman silang umuwi dahil pupunta pa raw si Lola sa ospital kasi schedule ng kanyang check-up for diabetes. Around 5:30, medyo hindi na busy kasi tapos na ang kainan ng mga bisita. Konti na lang din ang mga bisitang nandoon. Naligo ako kasi pakiramdam ko ay ang baho-baho ko na tang lagkit-lagkit na ng katawan ko. Pakiramdam ko ay nangangamoy ulam na ako, Mama Mia. Pumunta ako sa bahay na nasa likuran lamang ng maliit naming karinderya. May distansya din naman pero konti lang. Naligo ako at nagbihis at nung papalabas na ako ng CR ay nandun din pala ang ate ko at galing din sa paliligo. Happy birthday once again, ate. Yung regalo ko nasa kwarto ko pa, ha. Mamaya ako na lang ibibigay sa'yo, baka maiyak ka pa. Sabi ko sabay tawa. Thank you, B, sa effort ninyo, sa effort mo. Hindi mo in-invite si Vlad? In-invite naman, te, pero pati sina tito at tita ata ay busy. Tapos si Vlad ata ay nandun sa rest house nila. Mama Mia, naging close friend na rin kasi ni ate itong si Vlad. At ang totoo niyan, mula nung malaman ko ang katotohanan tungkol sa kanya,
ay tinanggap ko na rin naman siya unti-unti. Alam ko, hindi ko naman kasalanan kung bakit hindi ko siya masatisfy o kung bakit ayaw niya sa akin. At hindi rin niya kasalanan yon. Sadyang pagkatao lang din talaga niya yon. Kaya pinatawad ko na lang din siya pagkatapos ng 2 buwan mula nung nagkahiwalay kaming dalawa at nahuli ko siya. Pinatawad ko na lang siya, Mama Mia, dahil wala naman din akong mapapala kung paiiralin ko ang sakit at galit sa puso ko. Kaya yes, totoo yung sinabi ko na inimbitahan ko si Vlad. May changes po sa relasyon naming dalawa. From call sign na love at babe, naging Sisi at Bex na. At first medyo awkward dahil talaga namang matagal na rin naman kaming magjowa. Pero sa katagalan ay nakasanayan na rin naman namin. Matured relationship ba? O ate, nasa na pala yung ipapakilala mo sa amin? Mamayang gabi pa siya darating, B. 8 PM daw kasi ang out niya sa trabaho. Alam mo na, kailangan mag-overtime, eme. Nako ate ha, siguraduhin mo. Kala ko kasi iniis ka mo na ako eh. Tara na, magbihis na tayo. Dahil may ipapakilala ako sa iyo mamaya. Kasamahan ni Leo. Si Leo, Mama Mia, yun ang soon-to-be husband daw niya according to her. Kasi kay Leo daw niya nakita ang mga qualities na gusto niya sa isang lalaki. Ayusin mo yung ipapakilala mo sa akin, ha? B, wala namang bakla na police officer, di ba? Sabi niya sabay tawa at takbo. Inamin ko na rin sa ate ko kung bakit magkaibigan na lang kami ni Vlad, Mama Mia. Sinabi ko sa kanya ang totoo, pero syempre hindi pa namin sinabi sa mga magulang ni Vlad dahil alam namin na madidisappoint ang mga ito. Aantayin ko na lang si Vlad na siya ang magladlad sa kaniyang mga magulang. Hindi ko naman sinabi na may bakla doon, ate talaga. Nagbihis ako, formal fitted dress ang sinuot ko at nag-retouch ako ng konti. Una akong bumalik doon sa venue ng party ni ate. Nag-swap din kami ni na mama at papa. Kami naman ni ate ang nag-iistima ng mga bisita. May mga dumating na mga sasakyan sa labas. For sure nandun na ang jowa bells ng ate ko. Kasi andun siya sumalubong. Si Bing na lang ang kasama ko sa isang table. Nagkukunwari kaming nag-uusap dalawa para palihim na iistimahin ang mga bisita. Mama Mia, dumating nga ang jowa bells ng ate ko at pinakilala niya ito sa amin ni Beng. And in fairness, magaling naman talagang pumili ang ate ko. Pagkatapos ay pinakilala din niya ang kanyang boyfriend kina mama at papa. Ilang saglit pa ay may dumating na 3 pang sasakyan sa labas. Sinundo ito ng boyfriend ni ate at pinapasok. Medyo madilim ang entrance namin noon, Mama Mia. Kasi medyo binago namin ang ambience ng karinderya para bagay naman sa birthday celebration na yon. Lumapit sa akin si ate at dinala ako doon kung nasaan ang mga kasamahan ng kanyang boyfriend nakaupo. Medyo marami sila. 2 table ang na-occupy nila. Hello everyone, this is my sister Chloe. Licensed engineer ito, single and ready to mingle. B, mga co-workers ni Leo. Isa-isa ko silang sinishake hands, Mama Mia, at nagpakilala ako. Noon ako nakipag-shake hands sa syempre na una na mesa na nakita ko. Mama Mia, hanggang sa may nakita akong tao. 101% akong sure na nakilala ko na ang lalaking to. Na ito ang lalaking nakita ko at nakasama ko sa hotel. He kept his eyes directly to me na para bang galit or what. Hindi ko maintindihan ang naramdaman ko nung mga panahon na yon. Bakit ang liit-liit ng mundo? Ang galit at inis na naramdaman ko nung mga panahon na yon ay nagbalik nung tinawag niya ako na isang babaeng mababa ang lipad.
malandi, haliparot. New look ata itong si kuya. Parang nagbago ang itsura niya nung huli kaming nagkita. Doon ko nasabi na may itsura din pala talaga ito. Tama naman pala si Beng. Nice meeting you, ma'am. Michael nga pala. Sabi nung ikalimang lalaking kinamayan ko. Then siya na ang susunod kong kikilalanin. Nanginig at nanlamig ang mga kamay ko. Chill ka lang, Chloe. I remembered on how Beng described me nung nalasing ako with this guy. Mama mia, nabaliw ako sandali noon pero syempre, dapat I should keep my cool. As if na hindi ko siya kilala. Parang hindi ko maigalaw noon ang mga paa ko para humakbang papunta sa kanya. Pakiramdam ko ay para akong ice cream na natutunaw sa mga titig niya. Nice meeting you again, miss. Just Chloe. My apology, pero do I know you, sir? Sarcastic kong tanong sa kanya. Dapat talaga na makapaghiganti ako sa kanya dahil sa pagtawag niya sa akin dati na malandi at parang isang bayarang babae. Alexander, miss. Nice meeting you again. I gave my hands to him kasi si ate ay parang pinagdududahan ng mga kilos ko. Parang binabantayan niya kung may mabibet ba ako dun sa mga kasamahan ng Jowa Bells niya. Kukunin ko na sana ang kamay ko mula sa pakikipagkamay ko kay Alexander, but he held in so tight bago niya binitawan. I looked at him intensely, pero kumindat lamang siya, mama mia. Kaya naglakad na lang ako papalayo sa kanya. Oh, may bet ka ba sa kanila, ma'am? Parang si Sir Alex lang kasi ang single dito eh. Di ba, sir? Sabi naman ng boyfriend ni ate. Ngumiti ulit si Alex. That smile. That melting smile. Hindi pa ako magpupurso ng commitment again, sir. Sabi naman ni Alex. Nilingon ko siya, pagkatapos ay ngumiti siya sa akin again. Commitment again? Medyo interesting ang kanyang sinabi. Ano kaya ang storya ng buhay niya? Well, dapat wala kang pakialam, Chloe. Sa dinami-dami ba naman ang pwede kong makikita sa gabi ng birthday ng ate ko ay yung lalaki pa talaga na yon. Sa dinami-dami ng lugar at oras na pwede kaming magtagpo ulit ay sa birthday pa talaga ng ate ko. A piece of shame and attraction ang naramdaman ko noon. I don't know what happened to me this time. I felt something different inside. Hindi ko ma-explain, mama mia. Galit ba o pagkainis itong nararamdaman ko? It hits me different tonight. Naisip ko na kailangan kong mag-inom o uminom ng alak. Kailangan ko na inumin ang alak para lang mapakalma ko ang sarili ko. Pumunta ako sa corner kung saan nakaupo ang aking mga kasamahan sa trabaho. Pagkatapos pinakilala ni ate yung kanyang boyfriend sa amin ni Bing, ay umuwi na lang din ang best friend ko dahil tinawagan na siya ng mama niya na pauuwiin na raw. Kaya ayon, wala akong pwedeng mapagsabihan at mapagbahagian ng aking nararamdaman. Umupo na lang ako at nagkukunwaring nakikipag-usap sa mga kasamahan ko sa trabaho. Let's skip that vodka. Kasi nandun sa table namin, mama mia, ay ang napakalakas naman talaga na Alhambra at Tequila Rose. Sponsored by may mga kasamahan sa trabaho. After sipping, medyo na-attempt ako na lumingon kung saan nandun sina ate. Pati na rin syempre si Alexander at ang jowa ng ate ko.
May mga kasama din naman ng ate, bali sa iisang table ay kasama ni ate yung jowa niya tsaka yung mga kabarkada niya. Then, I saw Alexander again na tinitignan ako. Katabi siya ng kaibigan ng ate ko. I don't feel any strange while looking at them talking. Doon medyo sumama ang pakiramdam ko. Nung umakbay po ang kaibigan ni ate kay Alex. I don't know why pero napakaingay nila sa kanilang table. Medyo nainis ako ng konti. Mama Mia, ang pagkakataon na yon ay hindi ko maintindihan kung bakit gano'n ang aking nararamdaman. Mama Mia, biglang may nagsabi sa akin na kaibigan ko na baka binabae daw din itong si Alex. Naalala ko ang kaniyang mga sinabi. I don't want someone na malandi in my house. That's why dito kita dinala. I brought you here because you pleased. I don't know you too, so shut up. Yun ang naalala kong sinabi niya nung gabing magkasama kaming dalawa. Dahil na rin siguro sa aking nainom, ay napakabilis ko lang din na uminit ang aking ulo. Ayaw ng malandi pero napakahilig naman makipaglandian. Napakasinungaling talaga. I murmured. Pagkatapos ay nag-excuse ako sandali sa aking mga kasamahan sa trabaho at pumunta ako ng CR. Nakaramdam po ako noon ng panginginig ng aking pantog at naiihi na ako nung time na yon. Medyo natagalan ako dahil nagilamos pa ako para mawala ang nararamdaman kong pagka-tipsy bago ako lumabas ng CR. Kasi kahit anong pilit ko mamamiya nung mga panahon na yon ay naaalala ko ang mga makasasakit at nakakainsulto niyang sinabi nung una kaming magkasama sa isang motel. Ang plano ko sana ay hindi na ako iinom kapag bumalik na ako sa table namin ng mga kasamahan ko. Aantayin ko na lang na umuwi ang aking mga kaibigan at kasamahan sa trabaho at pagkatapos nun ay uuwi na rin ako sa bahay namin. Lumabas ako ng CR habang sinusuklay-suklay ko ang aking buhok. Nung nakalabas na ako ay narinig ko na karamihan sa aming mga kamag-anak ay medyo nalalasing na rin. Naghugas ako ng kamay ko nung may biglang nagsalita sa gilid. Drunk? Ay kabayo! Sigaw ko. Para pong lumipad sa ibang planeta ang kaluluwa ko nung mga panahon na yun. Medyo nawala ang pagka-tipsy ko. Napakadali ko lang talagang nervyusin, Mama Mia, siguro dahil napakahilig kong uminom ng brewed coffee lalo na kapag nasa trabaho ako. Paglingon ko ay kumabog ng mabilis ang aking dibdib. I felt my hand shiver this time. It was him, standing beside me. Sa dinami-dami ng CR dun sa karinderya, bakit doon pa talaga sa kung saan ako nakapag-CR siya napunta? How's the feeling, Miss Engineer? Ewan ko kung panunukso ang tanong na yon. Well, I'm fine. I strictly response. Akala niya siguro nakalimutan ko na ang mga pinagsasasabi niya sa aking pang-iinsulto nung unang encounter naming dalawa. Tumalikod ako at lumabas na doon. Para akong mas nainis, Mama Mia. Gusto kong ipamukha sa kanya na hindi totoo yung mga sinabi niya sa akin dati. Hindi ako bayarang babae at lalong hindi ako malandi. At hindi ako lumalandi sa trabaho ko. May degree ako, nakapagtapos, pasado sa licensure examination, at hindi niya ako pwedeng maliitin. And hey, by the way, sorry for what happened last time sa bar ha. I'm drunk that time. Kung ano man yung nagawa natin, I feel sorry for it. And again, hindi po pagbabayad ng mga kalalakihan ng trabaho ko, sir. Hindi ako nagpapabayad at hindi ako nagpapatake home. Hindi ko na inantay na makasagot pa siya. Agad akong tumalikod
I heard him laugh. Medyo nabastos ako, Mama Mia. So para hindi na lumaki ang boses ko at baka maisuksok ko pa yung ulo niya sa toilet bowl, ay lumabas na ako at dumiretso na sa table ng mga kasamahan ko sa trabaho. Kumain lang ako sa sobrang inis ko, Mama Mia. Hinakain ko yung pulutan na para bang ito ang pinagdidiskitahan ko ng inis na nararamdaman ko. Pasimple akong tumingin sa corner kung nasaan din sila kasama ang mga kaibigan ni ate at ang mga kasamahan ng jowa niya. Around 10 p.m. nung nakapagdesisyon ng umuwi ang mga kasamahan ko sa trabaho, nagpasundo sila sa kanya-kanyang mga boyfriend at husbands. Ako lang naman siguro ata ang walang love life sa mga ka-workmates ko. Sumunod na lang din ako at umuwi na lang ng bahay para makatulog na at makaiwas na lang din dun sa taong yon. Kaya nga rin ako umuwi, Mama Mia, dahil kanina pa ako kating-kate na hindi na makita ang pagmumukha ni Alexander. Ewan ko ba, sa tuwing nasisilayan ko ang pagmumukha niya ay nag-iinit agad ang aking ulo. Kaya yun, hindi ko na lang pinansin pa sina ate at dumiretso na akong uwi. Mga kaibigan ko lang naman talaga ang inasikaso at ini-entertain ko dun sa birthday niya eh. Kung wala na sila, kanina pa ako nakauwi at naiwasan ko sana ang muling pagkikita naming dalawa ni Alexander. Mama Mia, aaminin ko na nung mga panahon na hindi kami nagkita ni Alex ay talagang inis na inis pa rin ako sa kanya. Ewan ko ba kung bakit lagi akong apektado sa presensya niya. Kahit pa nga hindi ko na siya nakikita, ay hindi pa rin naman siya mawala-wala sa utak ko. Pinilit ko na wag siyang isipin. Hanggang sa isang araw, kumakain kami noon ng lunch together with ate kasi hinatiran kami ng lunch ni Papa. Mahal na mahal syempre kami ng aming mga magulang at medyo spoiled po kami sa mama at papa namin. B, may napili ka ba dun sa mga kaibigan at kasamahan na dinala ni Leo? Naku ate, wala akong bet sa kanila, no? Gusto ko yung mga Daniel Padilla ang datingan, yung posture, pati rin yung ugali. Grabe ka naman, mga gwapo din naman yung mga yun. Ate, pwede ba wag mo akong ipamigay dun sa kaibigan ng boyfriend mo? Alam mo, B, sabi ni Leo, yung si Sir Alex, siya lang ata ang single dun. Pero 3 talaga sila na walang asawa, kaya lang yung 2 ay may mga girlfriends na. Alam mo ba, B, grabe din yung naging karanasan ni Sir Alex. Sabi nila, broken-hearted daw yun eh. San mo naman nasagap yung balita na yan, te? Ang dali-dali mo talagang makasagap basta chismis, ano? San ka ba talaga may gusto? Kay Leo o dun kay Alex? Bakit parang siya ang kinukwento mo sa akin? Sabi ko sabay kunwari na natatawa pero deep inside ay medyo na-curious na rin ako sa sinabi ng ate ko na broken-hearted daw itong si Alex. Nako B, solid Leo ito no? Grabe ka rin ah. Naawa lang naman ako kay Sir Alex. Alam mo bang kaya lang yun nakasama sa birthday ko kasi pinilit nila? Ayaw naman daw sana noon na sumama sa mga ganito, sa mga birthday party, sa mga ganyan-ganyan, kaya lang napilit din nila ito sa wakas. Sige na, chika ka na dyan kung ano ba yung sinasabi mo. Kasi medyo mahaba naman ang oras natin para pag-usapan ang buhay ng may buhay. Sabi ko. Sabi nila, sabi ni Leo, hiniwalayan daw ng kanyang girlfriend itong si Sir Alex B. Kasi nahuli daw ng girlfriend niya na may dinala daw sa hotel si Sir Alex na isang babae. Mama Mia, halos masamid ako noon sa aking kinakain. Pero syempre nakabawi pa rin naman ako. Ang sayang talaga ni Sir Alex B. Gwapo na tapos mataas pa ang ranggo sa pagkapulis.
Bata pa rin yun. 2 years lang ata ang gap ninyong dalawa. Matanda lang siya ng 2 taon. Parang police lieutenant na ata siya, B. Gusto mo, B, i-donate na lang kita sa kanya. Pareho naman kayong broken-hearted eh. Tumawa na lang ako, Mama Mia. Hindi ko maintindihan noon ang aking nararamdaman. Walang ibang lumalabas sa utak ko. Hindi nakikipag-cooperate ang bibig ko sa response ni ate. Kaya naman tawa na lang ang naging sagot ko para wag mahalata ni ate na medyo apektado ako dun sa kwento niya tungkol kay Alex. Sa totoo niyan, Mama Mia, inisip ko kailan kaya siya hiniwalayan ng girlfriend niya. Ano kayang nangyari? Ako kaya yung sinasabi niyang dinala ni Alex sa hotel? Baka naman hindi ako. Mama Mia, napainom ako noon ng maraming tubig sa aking narinig. Para wag akong hingan ni ate ng opinyon ay nilagyan ko ng napakaraming tubig at pagkain ang bibig ko. Ano daw? Halos mabilaukan ako sa sarili kong laway nung mga panahon na yon. Ako ba talaga ang isa sa mga rason kung bakit naghiwalay silang dalawa? May parte ng utak ko ang nagsasabing ibang babae ang kasama ni Alex dun sa hotel at hindi ako na siyang naging dahilan ng paghihiwalay nila ng girlfriend niya. Pero aaminin ko na may parte din ng utak ko, Mama Mia, ang nagdududa na baka nga ako yung ibig sabihin ni ate na babae. I remained quiet na lang habang nakikinig ako kay ate. Wala nang ibang pumapasok noon sa utak ko sa kaniyang sinasabi, Mama Mia. Pagkatapos naming kumain ni ate ay pumasok ako agad sa kwarto ko at denial ko ang number ng best friend ko para i-share ko sa kanya ang aking mga nalaman. Sa totoo lang, medyo nakonsensya ako knowing na baka may bahagi nga ako sa paghihiwalay nilang dalawa ng girlfriend niya. Ako, siguro, ang dahilan dahil dinala nga naman ako ni Alex sa isang hotel. Bigla akong pumunta ng simbahan at pinagdasal ko sa lahat ng santong kakilala ko na sana hindi ako ang dahilan ng kanilang paghihiwalay, na sana hindi ako yung nakita ng girlfriend ni Alex na kasama nito sa isang hotel. Nakakahiya kapag nagkataon, Mama Mia. Wala din namang sinabi sa akin si ate tungkol sa kung sino yung babae na nahuli ng girlfriend ni Alex. Natakot ako habang iniisip na baka malaman ng pamilya ko ang mga kalokohang ginagawa ko. Ang daming what ifs na tumatakbo noon sa utak ko. What if ang kasamahan ni Alex dun sa bar ang nagsabi o ang magsabi kay ate na ako yung kasama ni Alex sa hotel that time? If ever man na ako talaga ang minimin nila na babae. Nakakahiya talaga kapag malaman ng ate ko ang mga ginagawa ko kasama ang best friend ko. Pinagdasal ko, Mama Mia, na sana hindi ako makilala ng mga kasamahan ni Alex dun sa bar if ever man na magtagpong muli ang mga landas namin. Sana lang talaga hindi ako yung babaeng yun. Halos hindi ako mapakali sa bawat araw na dumadaan. Para po akong magnanakaw na natatakot na mahuli. Pero lumipas ang 2 buwan, Mama Mia, nang hindi naman lang nagkaroon ng pagkakataon na magtagpo ang mga landas naming dalawa ni Alex. Nagpasalamat talaga ako dahil pakiramdam ko ay dininig ng langit ang aking mga dasal. Nabusy rin ako dahil sunod-sunod ang mga project na nire-release ng kumpanya. Wala kaming masyadong time na makapag-bonding ng best friend kong si Beng dahil pati siya ay busy rin sa kanyang trabaho. Isang araw nasa kwarto ako noon nung may tumawag sa cellphone ko. Hindi po naka-register ang pangalan ng tumawag, ibig sabihin unknown number at hindi ko kakilala. Hello? Sino to? Mama Mia,
Hindi po ako mahilig magbigay ng number ko sa mga tao, lalo pa nung hindi ko mga close. Ang binibigay ko kapag may humihingi ay ang number o ang phone number namin sa trabaho. Ayoko po na haluan ng kung anumang mga personal na bagay ang aking trabaho dahil alam ko na hindi po yun nakakagaan ng buhay. B, si Ate Grace mo ito. May meeting tayo later ha. Nakigamit lamang ako ng cellphone sa anak ko to. Call you kapag nakapag-charge na ako ng cellphone ko. Meron raw bagong release na project, house renovation contract. Tayong dalawa raw ang inassign ni Sir doon. Okay te, I'm in. Aantayin ko yung tawag mo, sabi ko. Si Ate Grace ay isa sa mga kasamahan ko sa trabaho. Kaya ayon, nag-meeting na kami dahil parte sa contract ay kailangan naming makausap ang client. Nag-send ako sa kanya ng architectural proposal. Supposedly, yung mga kasamahan ko ang dapat na nagpe-present sa kanya, but sadly ay nilagnat po ang kasamahan ko na na-assign doon, so ako na lang. Total ay may background din naman ako sa architectural. Can I request a simple sketch design instead of a full architectural proposal, ma'am? Tanong nung client. She approached Spring House asking for proposal, and she is considering adding a full master suite and possibly renovating their entire kitchen to make it larger daw. Gusto raw niyang lagyan ng dining area. Based sa reaction ni client, I can feel na nasatisfied din naman namin sila sa design, Mama Mia, at masaya ako sa parting yon. Should we really do this? Tanong ng client. I nodded. I love that they felt empowered to state their expectations. Nasettle lang naman din namin agad ni client ang kailangan, Mama Mia. Pagkatapos naming nakilala ang may-ari ng bahay ay pumunta agad kami dun sa site para ma-check ang whole area. Okay lang naman ang area. Maganda naman ang location nito at maganda rin ang chosen area nila sa kanilang kitchen. Tinatrabaho na namin yung renovations, Mama Mia. From time to time ay nagsisend kami ng mga partial results dun sa renovation kay client kasi nasa abroad po ang may-ari. Malaki po ang tiwala niya sa amin kasi nirekomenda din kami ng isa niyang kamag-anak na naging kliyente din namin at satisfied din naman sa aming trabaho. Napakabago pa ng bahay at halata talaga na hindi pa ito natitirhan. Kaya naman, Mama Mia, dahil siguro hindi sila satisfied sa trabaho ng mga original contractor ng bahay, kaya kami ay kanilang kinuha at pina-renovate iyon. Good evening, ma'am. This is the partial result of the renovation. Sabi ko dun sa client. Ang ganda, ma'am. Satisfied na satisfied ako. Na-shock ako, Mama Mia, dahil sa ilang buwan naming pag-uusap, ay in English talaga ang aming conversation. First time ko lang na narinig siya na nagtagalog. Kaya naman mas lalo akong naging kampante. As a contractor, nakaka-proud naman talaga kapag nagustuhan ng client ang trabaho mo. Hindi talaga ako makatulog ng maayos, Mama Mia, habang tinitignan ko yung kitchen area nila at kung ano ang gagawin namin doon. At mas lalo akong hindi nakatulog sa sobrang saya dahil sa resulta ng aming ginawa. Ang aga-aga kong gumising kasi magsusurvey ulit ako dun sa bahay ng client namin. Sakto naman, Mama Mia, na may titingin raw personally sa mga renovated kitchen na pinapunta doon ng kliyente. Around 10 a.m., may dumating na sasakyan sa harap ng gate ng bahay. Lumabas ako nung makita ko, Mama Mia, na may tao sa labas at sa mismong gate talaga bumaba yung taong yun. Agad kong sinalubong with my warm smile yung nakaputing sasakyan. Mama Mia, lumabas doon ang isang demonyo na siyang nagpalaki talaga ng todo ng mga mata ko.
Siya ba ang sinasabi ng client na kuya niya na pupunta doon para tignan ng renovation? Napakaliit talaga ng mundo pagdating sa mga ganitong bagay, ano? I keep my posture. As if hindi ako nawindang sa gesture niya at sa pagpapakita niya ulit. I approach him as if yun pa ang unang araw ng aming pagkikita. But I received a senseless answer. It was him again. Yes, you read it right, Mama Mia. It was Alexander Di Malditong mayabang na lalaki. Bumalik ulit ang mixed emotion na nararamdaman ko kapag nakikita ko siya. Lumingon siya sa aking kinaroroonan at lumapit. Halos ilang paglunok ng laway ang ginawa ko, Mama Mia. Aside kasi sa gwapo naman talaga siya at medyo yummy, parang gusto ko rin na maging invisible sa paningin niya. Bakit itong si Tadhana? Kung kailan nakakalimutan ko na tong taong to, tsaka pa kami ulit pinagtatagpo. Good morning, sabi niya. Good morning, sir, I replied him patiently. Bumalik sa utak ko ang mga sinabi ni ate tungkol sa rason kung bakit broken-hearted itong lalaking ito. Are you the brother of the client, sir? So ikaw pala ang contractor dito. O di ba bastos, Mama Mia? Tinanong ko siya pero sinagot din niya ako ng isa pang tanong. Yes, sir. Nagpakilala ako. Yes, I know, registered civil engineer, the sister of Miss Wright. I know you, so please stop introducing yourself over and over again. Pagkatapos niyang sabihin yon ay nilagpasan lamang niya ako at dire-diretso siyang pumasok sa loob ng bahay. Hindi ba halata na wala talagang modo ang taong to? As in, galit na talaga ako nung mga panahon na yon. Pero inisip ko na potential client ko rin ito at brother ng kliyente ko. Kaya dapat tiisin ko at pagpasensyahan ko. Kahit napakapangit ng ugali ng taong to, Mama Mia, wala din naman kaming kamag-anak na pulis, so hindi ako sigurado kung yun ba talaga ang ugali ng mga pulis na may pagka-strikto, may pagka-maldito. Normal ba yung ganong pag-uugali sa kanila? Well, kapag pumupunta naman ako ng munisipyo, kapag hindi nakikita nung mga nagsiserve sa akin kung sino ako at hindi yung PRC ID o di kaya company ID ang pinapakita ko, ay hindi rin naman nila ako pinapakitaan ng maganda. Ganito ba talaga usually ang mga public servant? Kaya naman, Mama Mia, sinabi ko na lang, ikaw ang mas matalino siguro sa inyong dalawa, kaya ikaw na lang ang magpasensya. Tinawagan ko ang client ko and gladly ay agad din naman itong sumagot. Good morning, ma'am. This is me again. Nandito na yung kuya mo. Nag-umpisa na siyang i-check ang buong bahay. Good morning to ma'am. Sige, thank you for the information. Tumawag ako sa bahay kanina. Wala raw si kuya doon. Nandyan na pala. Kuya mo ba talaga siya, ma'am? Tanong ko. Gusto ko sanang dagdagan, hindi halata dahil hindi sila magkapareho ng ugali. Then she said, oo daw. Nag-goodbye na rin kami sa isa't isa after thorough information. Hindi ako pumasok dun sa loob ng bahay at nag-antay na lamang ako kay Ate Grace sa labas. Baka kung ano pang maisip ko, Mama Mia, at baka mapatulan ko pa ang lalaking walang modo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kapag kami lang ang dalawa ang nasa loob. Gusto ko sanang itanong ang matagal nang bumabagabag sa utak ko. Am I really the reason why they broke up sa kanyang girlfriend? That's why ganun ang galit niya sa akin? That's why inis ang pinapakita niya sa akin dahil hiniwalayan siya ng girlfriend niya because of me? O baka naman, ugali niya talaga ang dahilan kung bakit hindi siya natiis ng girlfriend niya. Well, kung ano man yun, I don't care about him. All I cared for is my work. That's it. Hanggang sa dumating na nga si Ate Grace na may dalang snacks namin. Gang, snacks muna tayo.
Sige, Ate G. By the way, may nag-check sa renovation natin sa loob, brother ng client. Hindi mo sinamahan? Takang tanong niya. Gusto ko sanang sabihin na hindi ko sinamahan dahil wala akong planong sumama sa mga taong walang modo. Pero hindi na lang, I acted as if wala lang sa akin ang hindi ko pagsama dun sa kliyente sa loob. Tara! Pumasok tayo, puntahan natin siya, aya ni Ate G. Kaya ayun, pumasok na rin kami. Inisip ko na huwag akong masyadong paapekto dahil kung ano ang iisipin ni Alex. Never ko talagang aaminin na nagkita na kami before. Bahala na. He doesn't deserve my respect after what he did to me. Good morning, sir. Good to see you. Nagpakilala si Ate G dun sa brother ng aming client. Alexander, ma'am, nice meeting you. Napaka-warm ng kaniyang ngiti kay Ate Grace. Ibang-iba sa kaniyang approach sa akin. He only looked at me. I just smiled and formally handed him my hands. He accepted it rin naman. Silang dalawa ni Ate Grace ang nag-usap. Mama Mia. Medyo nagkukunwari ako na busy ako sa labas. Bahala na si Ate Grace na mag-explain sa kanya ng mga bagay-bagay dahil pakiramdam ko kapag ako ang gumawa nun ay hindi rin naman kami magkaintindihang dalawa. After an hour, I heard the door opened at lumabas si Alex. Hindi ko talaga gustong makipag-usap sa kanya, bahala siya. Ayokong maulit, Mama Mia, ang kasalanan ko sa girlfriend niya if ever man na ako talaga yung babaeng tinutukoy ng ate ko na nakita ng girlfriend niyang kasama ni Alex sa hotel. Kinuha ko ang cellphone ko at denial ko ang number ng best friend ko. I won't give him any time or chance to talk to me. Buti na lang talaga at sumagot agad itong best friend ko, which is blessing naman talaga sa akin. Babe, hindi ka ba busy later? Punta tayo sa fast food later, babe. Hindi ko sinabi sa kanya, Mama Mia, kung ano yon. Wala akong ibang sinabi. Himala, sagot niya sa kabilang linya. Tama siya. Himala na ako talaga ang nag-aya para mag-fast food kaming dalawa. Anytime kasi siya lagi ang nag-aaya sa akin na kumain. At kapag inaaya ko naman siya, syempre karinderya talaga ni mama ko ang nire-recommend ko. I just laughed pagkatapos ay hindi ko napigilang lumingon sa direksyon ni Alex. Nakatalikod ako bigla, Mama Mia, nung nandun pala siya nakatayo. Katabi sa sasakyan ni Ate Grace, which is nasa harap ko lamang. He was looking at me intently, na para bang inaantay niya na matapos ang tawag ko. Hindi ko agad tinapos ang tawag namin ni Bing, as in tinagalan ko talaga dahil inisip ko na baka mainip din siya at umalis. 5 minutes na akong nasa tawag noon with Bing, Mama Mia. Kung ano-ano na lang na mga silly jokes ang sinasabi ko sa kanya para lang hindi matapos ang tawag na yon. Pero biglang tinawag si Bing sa kanyang trabaho. She then excused at binabaan niya ako ng tawag. I look at Alex's direction again. Pero nandun pa rin siya and he was patiently waiting for me. Tapos na? Tanong niya nung nakita niyang tinignan ko ang cellphone ko. Anong kailangan mo, sir? You. Sabi niya firmly. Biglang dumagungdong ang puso ko sa narinig kong sagot niya. Anything for you, sir. How may I help you? May problema ka ba about the renovation? There's nothing wrong about the renovation, miss. You are my problem. Medyo na-suffocate ako sa mga narinig ko mula sa kanya. Eto na. Sasabihin na ba niya sa akin na ako ang dahilan kung bakit miserable ang buhay niya? Ako ba talaga ang dahilan kung bakit nag-break silang dalawa? Nahimasmasan ako, Mama Mia. Dahil bigla akong nag-isip kung may pwede ba siyang ikaso sa akin. Pero wala naman akong natatandaan na may pwede siyang ikaso sa akin, di ba? Sir, kung may problema ka po sa akin, pwede naman nating pag-usapan yan. I will call the client para rin ma-clarify sa kanya.
para rin malaman niya kung anong problema mo sa akin. No, hindi kasali ang kapatid ko dito, miss. I have something to tell you at hindi tungkol sa renovation ito. Okay, then you can talk to me here, sir. I am ready to listen. Give me your phone number. I'll call you later. Ano? Bakit niya hinihingi ang cellphone number ko? Sino ba siya para bigyan ko ng cellphone number ko? Enough na alam ng client ang takbo ng renovation. No need na ibigay ko pa sa kanyang personal kong number. At aanhin ba niya ang personal kong number? Kung gusto niya akong kausapin, pwede naman right here and then, di ba? I'm sorry, sir, pero hindi po ako basta-bastang nagbibigay ng aking cellphone number na personal sa mga taong hindi naman importante ang kailangan sa akin. Okay, kung ayaw mo, dun ako sa ate mo hihingi. Ayos lang ba yun? Hindi ko naintindihan kung bakit kailangan niyang isali ang ate ko sa usapan. Pinagtitripan ba niya ako? Eto ba ang reason kung bakit hindi dapat kami magpang-abot dalawa? Ano ba talagang problema mo sa akin, sir? Nag-sorry na ako, di ba? How many times do I have to say sorry? One time ka pang humingi ng sorry sa akin. Sagot niya. Teka nga, ilan ba talagang sorry ang kailangan niya? Ang sarap balatan ng buhay ng lalaking to, sabi ng utak ko. So, ilang sorry pa ba ang kailangan mo, sir? I've said nung lasing ako, 'di ba? I know. Mama Mia, gusto ko na talaga siyang balatan ng buhay nung mga panahon na yon. Paano siya naging pulis? Wala naman siyang modo. Paano siya naging pulis kung hindi naman siya handang makinig sa side ng iba, hindi ba? Alam mo, sir, kung may girlfriend ka pala, dapat hindi ka pumunta dun sa bar na yon. Hindi ko kasalanan kung naghiwalay kayo ng girlfriend mo, sir. If ako man ang reason at ako man ang nakita niya dun sa hotel with you, well, I can explain to her about it. Pero alam kong huli na ang lahat, Mama Mia. Nung mga panahon na yun ay nawala na ang pagiging professional ko dahil sa kanyang walang modong ugali. Hindi ko alam kung bakit ako napunta sa panunumbat sa kanya. Tumawa siya sa mga sinabi ko. Paano mo nalaman yun, miss? Are you stalking me? Tapos na nung mapagtanto ko na naisiwalat ko na pala ang mga alam ko tungkol sa kanya. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko dun sa mga tanong niya, Mama Mia, hanggang sa nakita kong lumabas na nga si Ate Grace at papunta ito sa amin. It's time to escape this miserable place with this man. Ma'am, sir, snack muna tayo, tawag ni Ate Grace. Kayo na lang, ate, busog pa ako. Excuse muna ako ha, magsi-CR ako. Pagkatapos nun ay iniwanan ko sila. Nagpasalamat ako ng lihim sa Diyos dahil medyo nakatakas ako. Nagpaalam ako agad kay Ate Grace pero halata sa mukha niya na may pagtataka dahil siguro sa reaksyon ng mga mukha din naming dalawa ni Alex. Wala na akong pakialam kung magtataka man ito o hindi. Hindi ako bumalik sa area kung nasaan sina Ate Grace at Alex hanggang sa umalis na rin si Alex. Pagkatapos niyang umalis ay ako naman ang nilapitan ni Ate Grace. Kakilala mo pa bala si Sir Alex? Tanong niya sa akin. Eto na. Kailangan ko na bang umamin din kay Ate Grace tungkol sa totoo? Kilala ko siya pero hindi kami close. Barkada siya ng boyfriend ng ate ko. Andun nga siya last time nung birthday ni ate. Talaga? Andun siya? Bakit hindi ko man lang siya napansin dun? Alam mo, bagay kayong dalawa. Ang gwapo niya, no? Sabi niya sabay medyo kinikilig na ngumingiti. It was I think around 9 p.m. na habang nagchat kaming dalawa ni Beng dahil na-cancel po ang pagkain namin sa labas. Tumunog ang cellphone ko. It was unregistered number at personal number ko pa talaga ang tinatawagan nito. Kaya naman sinagot ko na lang at baka importante.
Wala naman talagang tumatawag sa cellphone ko nang hindi importante, Mama Mia. Hello, sino to? Good evening, Miss Engineer. Agad nanlaki ang mga mata ko at syempre dumadagundong na naman ang puso ko. Kahit hindi siya nagsabi kung sino siya, Mama Mia, kilalang kilala ko ang boses na yon. It was Alexander. San ba niya nakuha ang number ko hindi ko naman ito binigay? Sino to? Nagpapaasip ako noon na hindi ko kilala ang boses niya. Pangalawang beses ko nang inintroduce ang sarili ko sa iyo, miss. Where did you get my number, sir? It doesn't matter, miss. Ang importante sa akin ay na-reach na kita. I have something to tell you and this is very important. That's why kailangan kong magkipagkita sa iyo. Pwede mo namang sabihin yan over the phone, sir. Just go on. I sarcastically answered. Hindi naman siguro masama ang sinabi ko, 'di ba, Mama Mia? Labas naman rin sa trabaho ko ang oras na yon. Kaya pwede ko nang ipalabas o ilabas ang pagiging maldita ko kahit konti. I have something to return lang, miss. I'll meet you tomorrow at 9. Sinabi niya ang pangalan ng restaurant at sabi niya 9 p.m. sharp daw kaming magkikita dahil 7:30 pa ang labas niya sa trabaho. Parang walang nangyari, ano? Ang kapal ng mukha niya para imbitahin ako sa isang restaurant. And wait, anong sinasabi niyang may isa sa uli siya sa akin? Meron ba akong naiwan? Ano ba ang isa sa uli niya? Napaka-feeling close naman niya. Sana dinala na lang niya, hindi ba, nung birthday ng ate ko. O di kaya, kapag may meeting kami ulit tungkol sa renovation, pwede naman niyang dalhin doon. You know what? Please stop. Enough na yung explanation ko, sir. Okay then. Sa bahay niyo na lang ako pupunta para ihatid to sa'yo. You choose. Natahimik ako, Mama Mia. Naisip kong ano kaya ang sasabihin ng ate ko kapag pumunta sa bahay namin si Alexander. Ano kaya ang sasabihin ng mama ko at ng papa ko? Hindi nila kilala si Alex tapos bigla itong pupunta sa bahay namin? It's a big no-no for me. Okay, silent means yes. I'll pick you there, okay? Pakiramdam ko ay wala na akong human rights nung mga panahon na yon. Hindi pa nga ako nag-agree sa sinasabi niya ay parang siya nang nagdesisyon para sa akin. Okay, I'll be there. Huwag kang pumunta dito sa amin. Sabi ko sa kanya, ayoko makita siya ng family ko at ayoko makita ng family ko na sinusundo ako ng isang lalaki na hindi ko pa pinapakilala formally sa kanila. Sino ba siya para ipakilala ko sa mga magulang ko? He's just a surveyor sa bahay ng sister niya. I don't even know the whole thing about him either. Good, so be on time. I don't like latecomers. Sabi niya in a very strict tone. Napaka-demanding naman. Ikaw ang may kailangan, so dapat mag-antay ka. See you there. Good night, Miss Engineer. Pagkasabi noon ay binabanan niya ang tawag. Agad talagang umakyat ang ulo ko, ang dugo ko sa ulo ko, Mama Mia. Halos puputok na ako noon sa sobrang inis. Sino ba ang hindi maiinis hindi pa nga ako tapos sa sasabihin ko? Mama Mia, 8:30 ay umalis na ako ng bahay at pumunta na ako dun sa restaurant na sinabi ni Alex sa akin. Nagtaxi na lang ako dahil ginamit ni Papa ang sasakyan para maghatid ng mga orders sa aming karinderya. Kasi tumatanggap din ng small catering orders ang mama ko. Hindi po kami mayaman, pareho ni na Alex na may kanya-kanyang sasakyan. Mama Mia, pagkatapos gamitin ng Papa ko ang sasakyan ay gagamitin din ito ng ate ko kasi meron silang conference sa trabaho. Ewan ko ba? Bakit kailangan ko pang magkipagkita sa kanya at dito pa talaga sa restaurant? Huli na nung ma-realize ko na pwede naman talagang sa renovation area lang kami mag-usap. But there, tumigil na ang taxi sa harap ng sinasabi ni Alex na restaurant. Pagpasok ko, I saw Alex sa 3 tables away from me.
Then I went over there para makatapos na at makauwi na ako kaagad. What do you want us to talk about? What do you want to tell me, Sir Alexander? Sabi ko sa kanya. Relax, just sit first. Para ka namang nagmamadali niyan. Pagkatapos noon ay agad niyang kinuha at ini-move ang chair para makaupo ako. Well, may 1% din pala siyang gentleman sa kanyang pag-uugali na yan. Pero yung 99% ay may pagkademonyo naman. Okay, now what do you... Shh. Kumain muna tayo, okay? I'm starving. Gagagaling ko pa lang sa trabaho. Hindi ko na yun problema, sir. I came here to know kung ano ang isa sa uli mo sa akin. Hindi niya ako pinansin, Mama Mia. Kaya naman yung utak ko ay umiikot na sa sobrang inis. Tinawag niya yung waitress at agad na nag-order. Anong gusto mong kainin? Busog ako, sagot ko. Kimbis na nakita ko sa menu ang mga masasarap nilang pagkain ay hindi talaga ako nagkaroon ng gana para umorder. I let him eat alone. After how many years ay natapos na rin siya sa kanyang pagkain. Pakiramdam ko ay parang may pa-contest na pahinaan ng pagkain nung mga panahon na yon dahil ang tagal-tagal niyang matapos. Sure ka ba na busog ka talaga? Sabihin mo na kung ano ang pakay mo. I have something to do after this. My time is precious and limited. I have work to do pa. Sabi ko. I'll pay for it. How much it cost you just to spend time with me? Tama ba ang dinig ko? Napakayabang talaga ng taong to. Akala niya siguro ay mukha akong pera. Pwede ba sir, let's be professional? Ayokong masira ang professionalism ko dahil sa'yo. Sabihin mo na kung anong kailangan mo sa akin. Firm ko pa ring sabi. Easy. Wala naman akong plan to break that professionalism of yours, miss. Sandali. Pagkatapos nun ay may kinuha siya na parang gift sa bag niya. At ibinigay niya yun sa akin. Take it and open it. Sabi niya. What's this? Mama Mia, binuksan ko yon at agad nalaki ang aking mga mata. Mauubos na yata ang mata ko nito kay Alex eh. Kaka-stretch dahil lagi na lang akong nagugulat sa kanya. Nakita ko ang underwear ko inside. Kahit pa hindi ko amuyin yon, alam kong akin yon. Nakakahiya, bakit nasa kanya ito? Why are you giving this to me? Tanong ko. It's yours. Kaya, kailangan kong ibalik to sa'yo. Dahil sa'yo naman to. Paano ka ba nakakasiguro na akin to? Bahala na, Mama Mia. Tinanong ko siya dahil aaminin ko kahit napahiya ako, ay gusto ko pa ring malaman kung bakit kinuha pa rin niya yun at nasa mga kamay pa rin niya after all these months. You left that inside the CR dun sa hotel? Mama Mia, grabe ang dasal ko na sana wag niyang lakasan ang boses niya dahil may mga ibang tao sa kabilang table namin. Sir, nagkakamali ka. Hindi akin to. Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo kung paano napunta sa CR yung underwear mo, miss? He whispered, Mama Mia, na siyang nagpatayo ng aking mga balahibo. Ewan ko kung yung boses ba niya na napakalalim, napaka-sexy, o yung mga sinabi niyang nagpatayo ng mga balahibo ko. Iba talaga kapag mga police officer, no? Agad-agad silang nakakakita ng ipang-blackmail sa atin. Hindi ako nakasagot. Kinuha ko na lang ang gift bag at nilagay ko sa may gilid ko. By the way, nice black lace undies ha? Sabi niya, sabay tawa at uminom ng juice. Kahit hindi ko nakikita ang sarili ko nung mga panahon na yon, alam kong namumula na ako sa sobrang pagkapahiya. Kasalanan talaga to ng alak na ininom ko nung gabing una kaming nagkita.
Sinabi ko sa sarili ko, hindi na talaga ako uulit sa pagpapakalasing. Wala akong imik, Mama Mia, dahil baka mas lalo lamang akong mapahiya kapag nagsasalita ako. Sa mga marites dyan, yes, akin talagang underwear na yon. And I always have extra underwear inside my bag kahit saan ako pumupunta. Ewan ko, Mama Mia, ganun talaga ako eh. Gusto ko may handa akong underwear kung sakali mang saan ako maabutan. At isa pa, Mama Mia, lagi din po talaga akong nagpapalit ng underwear. Yung underwear na dala ko, yun ay para sa trabaho ko and not for him. Pero bakit hindi ko natatandaan na nagpalit ako ng underwear? Well, hindi ko nga natatandaan ang lahat ng detalye ng mga nangyari sa amin nung gabing yun. I came here to meet you to formally say I'm sorry for what happened that time. Hindi ko intensyon na sabihan ka ng ganon. Sabi ni Alex nung hindi ako nagsasalita. Talaga ba ha? Sabi ng utak ko. Crystal clear sa memorya ko ang mga sinabi niya. Hey, masyado nang mahaba. Kaya, bukas naman ang part 2 nitong storya ni Chloe. Si Alex na kaya ang lalaking para sa kanya? Nako naman, si Vlad pala ay, kasi, hindi ko na lang sasabihin. Charot. Maraming salamat sa mga nanonood o nakikinig ngayon sa storyang ito. Please do not hesitate to like and share this video at makapag-subscribe na rin dapat sa ating channel. Nag-subscribe ka na ba? Pagkatapos mong mag-subscribe, click the notification bell ha, para lagi kang updated sa tuwing meron tayong video na inilalabas. Maraming salamat sa inyong oras. Hanggang bukas po ulit. Kung may sariling kwento, do not hesitate to share that to us. Email ka lamang po, mamamiacdo0317@gmail.com. Thank you so much for listening. This is your one and only Mama Mia. Until tomorrow, magandang araw po sa inyong lahat.